Hindi inaasahan na magiging bagyo ng dekada si Bagyong Helen. Sa huling Setyembre, isang atmospheric disturbance ang naging tropical storm at naging Helen. Akala nila normal lang ito sa karaniwang bagyo sa Gulpo ng Mexico. Sanay na sila sa mga bagyo roon. Hindi dapat baliwalain ang mga ito dahil likas na puwersa silang kayang harapin ng mga bansa rito. Isa itong malakas na bagyo at ilang oras bago ito tumama sa lupa, lumakas pa ito at naging isang malaking bagyo. Pero kaya nilang harapin ito agad. Isang linggo matapos ang Bagyong Helen sa Estados Unidos, daan-daan ang kumpirmadong patay at marami pa ring nawawala. Sa sukatan ng mga bagyo sa Amerika, si Helen na ang pinakamapaminsalang tumama sa teritoryo ng United States mula noong Bagyong Maria at ang pinakamapaminsala sa 8 magkadikit na estado ng Amerika mula noong Bagyong Katrina. Lumampas ito sa inaasahan ng karamihan, winasak ang mga komunidad na akalay ligtas at pinabagsak ang timog silangan ng Amerika. Ngunit kasabay ng pinsalang dulot ng bagyo, nagdala rin si Bagyong Helen ng isang babala. Ang mga bagyo, lalo na ang pinakamalalaking bagyo sa Amerika, ay nagbabago at hindi handa ang Amerika. Sa espesyal na episode ng Mega Projects, tatalakayin natin si Bagyong Helen, ang naging pinsala nito, at kung ano ang sinasabi ng mga pinsalang iyon tungkol sa mga pinaka-naapektuhang lugar. At susuriin din natin si Helen sa konteksto ng isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang mega proyekto sa lahat. Kung paano tumutugon ang mga tao sa mas madalas na malalakas na natural na kalamidad ngayon. Sige, isipin mo ito. Ang bagyong magiging Helen ay nagsimula sa parehong paraan ng lahat ng bagyo. Bilang isang low-pressure zone sa mamasamasang bahagi ng tropical na Gulf of Mexico, ang mga low-pressure zone po na iyon. Dahan-dahang kumikilos pakanluran, sasama ito sa hangin ng karagatan na nagpapadala ng malamig at mahalumigmig na hangin pataas, bumubuo ng ulap ng ulan at bagyong may kulog. Habang lumalaki ang mga bagyong iyon, umiikot sila sa kanilang gitna at pinapabilis ng mga hangin ang bagyo. Nagiging isang ganap na bagyo ito para matawag na bagyo talaga. Kahit ang mahinang bagyo ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na hangin na 40 milya bawat oras bilang pinakamababa o katumbas sa kilometro bawat oras. Ang hangin ng katamtamang bagyo ay higit sa 111 mph o 178 kph. Ang pinakamalakas na kilala sa Amerika bilang kategorya 5 ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na hangin na 157 milya bawat oras o 252 kilometro bawat oras bilang pinakamababa at walang hangganan sa taas. Hindi masukat ang lakas ng ganitong bagyo, pero ipapaliwanag namin ito. Kung magagamit ng buo ang enerhiya ng isang bagyo, maitutumbas nito ang kalahati ng kabuuang kapasidad ng paggawa ng kuryente ng lahat ng pasilidad ng tao sa mundo. Nang mapansin ng mundo si Helen noong Setyembre, 24 tropical storm pa lang ito at papunta ng maging bagyo. Pero kahit noong mga unang araw ni Helen, may mga palatandaan na maaaring maging lalo itong mapanganib. Habang nabubuo si Helen, hindi pa naranasan ang init ng tubig sa Golpo. Ayon kay Brian McNally, atmospheric scientist, kamangha-mangha ito. Ang init ng karagatan sa Golpo ng Mexico ay lampas sa dating pinakamataas na record. 126% ito ng karaniwan para sa petsang iyon pagtatapos ng sipi. Sa ilang bahagi ng Golpo, ang dagat ay laging umaabot sa 9 degree Fahrenheit o halos 2 degree Celsius. Bukod pa rito, dadaan ito sa mainit na bahagi ng Caribbean na loop currents na magdadagdag ng enerhiya sa bagyo kahit halos walang hangin sa paligid. Kung perpekto ang kondisyon, ang mga hangin sana ang pipigil sa paglakas ng bagyo. Pero si Helen ay may malinaw na daan para lumakas, halos walang hadlang. Ang pagpredict ng bagyo ay delikado dahil sa komplikadong mga salik ng kapaligiran at panahon na nagpapahirap tukuyin ang daraanan at lakas nito. Ang mga unang inaasahan kay Helen ay malayo sa totoong nangyari at ang pinakamasamang pinsala ay naiprogno bago pa tumama ang bagyo sa Florida at Georgia. Nadaanan na nito ang Cuba, Mexico malapit sa Cancun at Cayman Islands, kaya posibleng mas malala pa ang paparating. Kabilang din ang dagat sa pagitan ng Cuba at Florida. Inaasahan na si Helen ay mabilis na lalakas at magiging isang hurricane na may kategorya na may hangin na umaabot sa 120 milya bawat oras o 173 kilometro bawat oras. Ang mga komunidad sa baybayin ng Florida ay nagtayo ng matitibay na bahay at negosyo laban sa bagyo.
Sapat pa rin ang lakas ng hangin para magdulot ng pinsala, magpatumba ng puno, at magpatigil ng kuryente at tubig sa matinding tinamaan na lugar. Inaasahang magdudulot ng matinding pinsala ang bagyo sa Big Bend area ng Florida at maaapektuhan ang Tallahassee, 100,000 populasyon, at Tampa, 400,000 populasyon. Milyon-milyong tao ang inaakalang maaapektuhan nito. At kapag tumama ang bagyo sa lupa, inaasahan ang karaniwang epekto nito gaya ng ibang bagyo. Mabilis itong hihina, magiging tropical storm sa ilang daang milya, at kalaunan ay uulan na lang. Sa mga oras bago dumating si Helen, patuloy pa itong lumalakas, hanggang sa naging isang Category 4 na bagyo na may tuloy-tuloy na hangin na umaabot sa 140 milya bawat oras o 225 kilometro bawat oras. Bumangga ito sa bayan ng Perry, Florida, bandang alas 11 ng gabi noong Huwebes, Setyembre 6, at pagkatapos ay rumagasa pa inland sandali bago lumiko pahilaga. Inaasahan na ang tinatayang daraanan ng bagyo ay dadaan sa estado ng Georgia, tapos papunta sa kabundukan ng Appalachian. Dumadaan ito pataas at pababa sa silangang bahagi ng Amerika, papunta sa mga komunidad at mga estado ng North at South Carolina, Tennessee, Virginia at Kentucky. Ngayon, ang dagdag na enerhiya sa bagyo ay nagdudulot ng dalawang delikadong pangyayari. Abot na ang bagyo sa mas malalayong lupa at magdadala ng malalakas na hangin at ulan tulad ng sa isang malaking tropical storm. Hindi lang iyon, nagbago rin ang bagyo sa ibang paraan. Mas malaki at mas malawak ang mga ulap ng ulan nito kaysa sa inaasahan. Ibig sabihin, habang dahan-dahang dumadaan ang bagyo sa kahit anong lugar sa daraanan nito, kailangan ng lugar na iyon na tiisin ang matinding pag-ulan ng mas matagal kaysa sa dating inaakala. Kung dati ay inaasahan na 6 na pulgadang ulan lang ang babagsak sa bawat talampakang parisukat ng lupa, ngayon ay maaaring umabot ito sa 12 o kahit 18 pulgada. Sa Florida, magdudulot si Helen ng mapaminsalang storm surge sa lahat ng baybayin. Hindi lang mataas na alon kundi pagtaas ng dagat ng mga 8 talampakan kaysa karaniwan. Pinakamalakas ito na bagyo sa Tampa Bay, Florida sa mahigit 100 taon. Sa ibang bahagi ng estado, magsasara ang ilang Waffle House branches. Bagamat nakakatawa pakinggan, mahalaga ang sukatan na ito para ipakita tindi ng pinsala sa mga lugar na iyon. Sa Georgia, mahigit 11 pulgada o 28 sentimetro ng ulan ang bumuhos sa kabisera ng estado na Atlanta, ang pinakamataas na naitalang dami ng ulan sa loob ng 2 araw mula nang magsimula ang pagtatala noong 1878. Ang tubig na iyon ay dadaloy sa mga ilog at sapa, magpapalaki sa mga ito ng lampas sa dati. Sa Georgia, North at South Carolina, Virginia at Tennessee, maraming ilog ang umapaw, lumampas pa sa dating pinakamalalaking pagbaha. Sa South Carolina, umabot sa halos 2 pulgada o 55 sentimetro ang ulan. Maraming komunidad ang nakaranas ng mas matinding ulan kaysa dati. Nagbunga ang bagyo ng maraming buhawi na sumira ng mga bahay, mas malala pa sa pinsalang dulot ng hangin ng bagyo. Dahil sa mga hangin ni Helen, binunot mula sa lupa at pinabagsak ng ulan ni Helen ang mga puno. Malalaking pagguho ng lupa ang bumagsak, hindi inaasahan at nakamamatay. At nang humupa ang bagyo noong Setyembre, lubos na wasak ang mga dinaanang lugar. Hindi matatawaran ang epekto ng bagyong Helen sa Estados Unidos ngayong dekada. Kakaiba ito sa ibang sakunang naranasan. Ito ang pinakamapinsalang bagyo sa mainland United States mula noong bagyong Katrina noong 2005. Sa oras ng pagsulat nito, ang bilang ng mga namatay ay nasa 127, kabilang ang 113 mula sa estado ng North Carolina, 48 mula sa South Carolina, 33 mula sa Georgia at isa pang 33 mula sa pagitan ng Florida, Tennessee at Virginia. Halos tiyak na tataas pa ang bilang ng mga namatay. At kapag nangyari iyon, ang mga pangalan na kailangang idagdag sa listahan ay malamang na aalisin para sa panibago. Ang listahan ng mga nawawala. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2 hanggang 300 ang bilang ng mga nawawala ayon sa opisyal na tala. Ngunit may dahilan para isipin na mas marami pa ang maaaring nawawala. Ang mga pribadong mamamayan ang nag-aalaga ng mga listahan ng nawawalang tao matapos ang sakuna. Mahigit 1,400 pa ang nawawala sa oras na ito. Marami sa mga nawawala ay maaaring inanod ng baha at mabilis nang nawawala ang pag-asang makahanap pa ng mga nakaligtas. Kung totoong namatay ang 1,400 na nawawala, mas marami ang namatay dahil kay Helen kaysa sa 1,400
620 ng Hurricane Katrina na higit sa 1,372 ng Katrina. Sa paghahambing, 135 katao pa ring opisyal na nawawala matapos ang Katrina. Patuloy ding tumataas ang bilang ng material na pinsala. Sa kasalukuyan, tinatayang umaabot sa halos $1 ng United States ang halaga ng pinsala. Ngunit ang mga bilang na ito ay inilathala sa panahong marami pang lugar ang hindi pa masusing natatasa. Ayon sa Fiscal Times, posibleng umabot sa higit 150 bilyon ang kabuuang pagkalugi sa ekonomiya. Ngunit hindi sapat ang bilang na ito upang mailahad ang buong kwento. Hindi natin isa-isang tatalakayin lahat ng namatay, nawawala at kwento ng nakaligtas, ngunit bibigyang pansin ang ilan sa kanila. Sa Florida, ang mga lugar na matinding tinamaan ng Bagyong Helen ay nakaranas ng pinsalang hindi pa nila naranasan sa isang henerasyon. Siyempre, ito ang Florida, isang lugar na sanay na sa mga bagyo na tulad nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi iyon naging sapat. Sa Tampa Bay, lampas 1,000 katao ang sinagip mula sa storm surge matapos tumangging lumikas. Hiniling ng lokal na sheriff na isulat ng mga hindi lumikas ang kanilang detalye sa katawan gamit ang permanent marker para madaling makilala kung sakaling mamatay. Ang komunidad sa isla ng Cedar Key ay inilarawan ng isang residente bilang, ayon sa kanya, lubos na nawala. Sa Georgia, iniligtas ng meteorologist na si Bob Van Dillan ang isang babae mula sa lumubog na kotse sa live television. Sa ibang bahagi ng estado, winasak ng baha ang mga komunidad at kalsada. Mahigit 100 ang namatay matapos madaganan o maipit ng bumagsak na puno. Malaking naapektuhan ang industriya ng manok sa Georgia na nagsusupply ng halos kalahati ng manok sa United States, kaya ramdam ang dagok sa ekonomiya sa buong Amerika. Sa ilang buwan sa North Carolina, binaha ng malala ang Asheville at nilubog ng tubig ang ilang distrito. Naputol ang pasok sa lungsod sa ilang interstate dahil sa pagguho ng lupa. Sa ibang bahagi ng estado, isang mahabang bahagi ng interstate highway ang inanod ng baha at maraming maliliit na bayan ang labis na naapektuhan ng pagbaha. Ang spruce pine ay halos nawala na nagbanta sa global supply chain dahil ito lang ang pinagkukunan ng ultra-high purity quartz sa United States, mahalaga sa mga semiconductor. Sa ibang bahagi ng estado, isang pabrika na nagsusupply ng intravenous fluids sa malaking bahagi ng Amerika ang binaha at napilitang itigil ang operasyon na nakaapekto sa karamihan ng isang komunidad. Ang Chimney Rock ay nawasak o nasira dahil sa pag-apaw ng Broad River. Sa South Carolina, halos 3 milyong tao ang nawala ng kuryente, pati ilang lugar sa estado. 8 rescue ang naitala ng helicopter crew sa Tennessee dahil sa baha, kabilang sa Irwin kung saan lubog sa tubig ang isang ospital. Maraming tulay ang gumuho at ilang interstate highway ang nasira. Sa wakas, sa estado ng Virginia, 70 karagdagang pagsagip sa tubig ang kinailangang isagawa, habang mas maliliit na pinsala naman ang naiulat sa mga estado ng West Virginia, Illinois, Kentucky at Ohio. Inilalarawan namin ng detalyado ang epekto ng Bagyong Helen sa bawat estado dahil mahalaga ito. Si Helen, tulad ng anumang malaking mapanirang pangyayari sa panahon sa buong mundo, ay hindi lang naging laman ng balita, binago rin nito ang milyong-milyong buhay at sa hindi bababa sa 100 kaso, tinapos pa nga ang mga ito. Inilalarawan din namin ang laki ng pinsala dahil mahalagang tandaan na isa itong malaking natural na kalamidad habang tinutukoy natin ang tama at mali pagkatapos ng sakuna. Walang kontrol ang tao, komunidad o pamahalaan sa Bagyong Helen at epekto nito, lampas ito sa kanilang kakayahan. Dahil dito, mahalaga ang maingat, may kakayahan at epektibong pagtugon sa emerhensya. Hindi kayang kontrolin ng mga tao kung ano ang gagawin ng panahon, pero kaya nilang kontrolin kung paano sila tutugon. At ito ay responsibilidad hindi lang ng mga pambansang ahensya ng pamamahala sa sakuna, kundi pati ng mga pamahalaang panlalawigan at lokal. Pinuno ng komunidad at sinumang may kapangyarihang magligtas o di sinasadyang magdulot ng kapahamakan sa iba. Upang magplano at maisagawa ang pagtugon sa tamang panahon, sisimulan natin sa positibong bahagi. Tulad ng iba pang pagsisikap sa pamamahala ng sakuna kamakailan, maraming bahagi ng pagtugon ang maituturing na tagumpay. Sa buong Timog Silangan ng Amerika, kakaunti lang ang mga ospital na kailangang magsara ng tuluyan kahit pa nagkaroon ng blackout, pagbaha, at iba pang problema sa kuryente at tubig. Ang mga tauhan sa pagkukumpuni ng infrastruktura ay nakaantabay at agad pumasok sa mga matinding tinamaan na lugar.
Ang pambansang ahensya para sa pamamahala ng emerhensya ng bansa, ang Federal Emergency Management Agency ay nakapamahagi na ng humigit kumulang $144 na milyong ng United States sa mga nakaligtas sa bagyo. Nagbigay ng 17.2 milyong pagkain at nagsupply ng 13.9 milyong litro ng tubig. Noong Oktubre mahigit 200 katao ang nabigyan ng tulong ng search and rescue teams. Mahigit $100 milyon ang inilaan para ibalik ang mga pangunahing transport infrastructure. Bawat estado na naapektuhan ni Helen ay nagsagawa ng kani-kanilang mga hakbang para sa pagtulong. Bukod pa rito, napakaraming individual ang gumawa ng makabayani at mapanganib na aksyon upang iligtas ang buhay ng iba habang nanalasa si Helen. Matapos ang bagyo, nagkakaisa ang mga komunidad tulad ng nabanggit ng Associated Press tungkol sa Black Mountain, North Carolina. Sa tabi ng French Throw, may pansamantalang message board na may mga pangalan ng nawawala. Sa ibang lugar, mule ang nagdadala ng medikal na supply sa bundok, kumukuha ng tubig ang residente sa sapa, nagluluto gamit camp stove, at nag-aalaga ang mga tao sa isa't isa. Ang kasabihang ito ay nagtatapos sa halos lahat ng sakuna sa kasaysayan. Tumutugon ang mga tao sa pamamagitan ng pagtutulungan, maging dahil sa kanilang opisyal na tungkulin o dahil lang sa likas na kabutihan at malasakit sa kapwa. At si Helen ay hindi naiiba. Bagyong Helen ang nagbunyag sa kabila ng maraming dahilan para umasa. Lahat mula sa napabayaan na bahagi ng infrastruktura ng Amerika hanggang sa mga pagkukulang at pagkakamali sa pagpaplano, pati na rin ang malinaw na kakulangan sa mga protokol ng pagtugon sa emerhensya. Sa lahat ng mga individual na bagay na dapat pag-usapan, marahil wala nang mas malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba kaysa sa nawawalang listahan. Sa kasalukuyan, ayon sa opisyal na tala ng mga nawawala na pinagsama-sama mula sa iba't ibang estado, ang kabuuang bilang ay nasa pagitan ng 170 hanggang 300 katao. Gayunpaman, ang mga pribadong mamamayan ay gumawa ng sarili nilang listahan at ito ay mas mahaba kung saan ang pagkakaiba ng opisyal at ng ulat ng komunidad tungkol sa mga nawawala ay maraming beses ang agwat. Maraming tao ang wala sa opisyal na listahan. Lagi namang ina-update ang listahan ng komunidad kapag may balita tungkol sa natagpuan o namatay. Ngunit ang mga pangalan sa listahan ng komunidad ay hindi lumalabas o napapasama sa opisyal na mga listahan. Nagiging hadlang ito sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas o pag-abiso sa mga mahal sa buhay ng nawawala. Malaking pinsala sa transportasyon ang isa sa pinakanakakasirang epekto sa Timog Silangan ng Amerika. Isasara ng ilang buwan ang I-40 matapos tangayin ng baha ang malaking bahagi nito. Pansamantalang isasara rin ang I-26. Dahil sa pinagsamang mga pagbaha, naging mahirap para sa mga tao na maglakbay sa pagitan ng North Carolina at Tennessee. Maraming mga highway ng estado ang labis na nasira at mananatiling sarado para sa pagkukumpuni sa hindi matukoy na panahon. Maraming tulay ang tinangay ng baha o gumuho dahil sa pagguho ng lupa sa pampang ng ilog. Maraming kalsada sa rehiyon ang isinara at aabutin pa ng linggo bago ito maitayo muli kahit sa pinakamagandang sitwasyon. Lalo na kung iisipin kung anong kalsada ang dapat unahin ayusin ngayon. Walang siguradong oras kung kailan maaayos ang karamihan, kahit kailangan ito ng mga residente. Pagkatapos ng mga kalsada, sumunod ang mga dam. Pero mabutit di kasing lala ng inaasahan ang balita bago at matapos ang Helen. Sa kabila ng ilang insidente ng pag-apaw ng mga dam at malawakang takot sa posibleng pagkasira na maaaring pumatay ng daan-daan o libu-libong tao, karamihan sa mga dam sa mga apektadong lugar ay nagawang tumagal, ngunit halos hindi na sa estado ng Tennessee. Naglabas ng mga utos ng paglikas sa lungsod ng Newport matapos ang mga ulat ng malawakang pagkasira ng isang dam sa itaas ng ilog. Sa kabutihang palad, napag-alaman na maling alarma lamang ang mga ulat na iyon. Sa Rutherford County, North Carolina, napansin ang pag-apaw ng tubig baha sa tuktok ng 100 at 20 talampakang Lake Lure Dam at dumaloy ito sa gilid ng pader. Kaya pinayuhan ng mga autoridad ang mga residente na lumikas sa mas mataas na lugar. Natukoy na ang Lake Lure Dam ay nasa katamtamang kondisyon kahit bago dumating si Helen at nanatiling buo ito dahil sa swerte. May isa pang dam sa Silangang Tennessee na halos bumigay dahil sa bagyo. At marami sa buong rehiyon ang kinailangang buksan ang lahat ng kanilang floodgates nang sabay-sabay inilalabas ang pinakamaraming tubig na posible upang mabawasan ang pressure. Maganda na walang bumagsak na dam, pero parang nakaiwas lang tayo sa peligro. Dahil sa dami ng nasirang infrastruktura, hirap makalapit ang emergency organizations sa pinakaapektadong komunidad gamit ang karaniwang paraan. Doon lang nila napagtanto na kakaunti lang ang kanilang alternatibong solusyon. Posible ang airdrops gamit ang helicopter sa mga apektadong lugar at naihatid na nila ang ilan sa pinakamahalagang supply, kabilang ang pagkain, gamot at limitadong dami ng tubig. Pero ang natitira ay kailangang manggaling sa mga pribadong mamamayan na gumagawa ng kanilang makakaya para tumulong.
Ang ilan sa mga pribadong mamamayan na ito ay dumating sa sarili nilang paraan. Mga helicopter nagbababa ng kahit anong supply na kaya nilang dalhin. Ang iba ay gumamit ng maraming kabayo, dinaan sa mga wasak na komunidad at sirang tanawin para maihatid ang kaya ng mga hayop sa kanilang likod. Ang mga komunidad na winasak ng bundok Helena ay kadalasang malalayo at naaabot lamang sa pamamagitan ng kakaunting mga kalsada, na madalas ay sumusunod sa parehong mabababang daan. Doon dadaan ang tubig pag may biglang baha. Hindi rin naging maayos ang pakikilahok ng pribadong mamamayan. Sa isang pagkakataon sa Hilagang Carolina, isang piloto ng helicopter na nagtangkang sagipin ang mga desperadong tao sa isang liblib na komunidad ay tinakot na aarestuhin at inutusan na itigil ang kanyang pagsagip. May iba pang mga ulat na nagsasabing hindi lang siya ang nakaranas nito. May naging epekto si Helen sa mga hindi pinalad, lalo na sa mga bilanggo sa Hilagang Carolina nang dumaan siya roon. Hindi kailanman inilikas ang mga bilanggo at kinailangan nilang mabuhay ng 5 araw na walang tumatakbong tubig o ilaw habang nakakulong sa kanilang mga selda na may kaunting pakikisalamuha lamang sa mga tauhan ng bilangguan. Sa Florida, ang isang kulungan na nasa daraanan ng bagyo ay hindi inilikas kahit na may utos ng paglikas para sa buong komunidad sa paligid. Hindi ito ang unang beses na mas nasangkot ang mga bilanggo sa bagyo kaysa inaasahan. Sa Florida, dinala ng maramihan ang mga bilanggo na mababa ang panganib upang tumulong sa pag-aayos ng mga kalat matapos ang bagyo bilang isang uri ng paggawa sa bilangguan. Sa kasamaang palad, lalo pang pinahirap ni Helen ang sitwasyon dahil sa mga pagsisikap sa loob ng Estados Unidos na gawing isyung pampulitika ito. Hindi na lihim na wala pang isang buwan ay magkakaroon na ng malaking halalan sa United States. Sa kabila ng nalalapit na panganib at kakulangan sa impormasyon, mabilis kumalat ang maling balita. Isang kongresista ng United States ang nagpost sa social media na may mga hindi pinangalanang tao raw na kumokontrol sa panahon para magdulot ng bagyong Helen. Maraming Republican officials at leaders sa Amerika na may kanan paniniwala ang nag-angkin. Direkta man o sa pamamagitan ng malakas na pagpapahiwatig, sinabi nilang maaaring mas mabagal ang pagdating ng tulong sa mga lugar na tinamaan ni Helen dahil mas madalas bumoto ang mga tao roon para sa Republican kaysa sa Democrat na siyang may hawak ng pagkapangulo. At dahil dito, napilitan ang Executive Authority for Emergency Response o Federal Emergency Management Agency na maglunsad ng isang buong webpage para tugunan ang paglaganap ng maling impormasyon. Pinabulaanan nila ang mga pahayag na wala ng pera ang Federal Emergency Management Agency para tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Helen, na tinatanggihan nila ang mga volunteer at na humihingi sila ng donasyon na pera. Sinubukan din ng Federal Emergency Management Agency linawin ang ilang aspeto ng kanilang disaster response na na-misinterpret at inangkin online. Kasama rin dito ang simpleng pagkakamali o, ayon sa iba, hayagang katangahan ng tao sa ganitong kaso. Isang pabrika na tinatawag na Impact Plastics ang kasalukuyang iniimbestigahan sa Tennessee matapos masawi ang ilang tao at marami pa ang naiulat na nawawala matapos matrap doon. Pinapasok pa rin sa trabaho ang mga manggagawang iyon kahit may paparating na bagyo ayon sa kanilang kamag-anak at ilang nakaligtas. At sinasabi nila na sila o ang kanilang mga kamag-anak ay hindi pinayagang umalis hanggang sa huli na nang sila ay payagan ng umalis. Lubog na sa baha ang paradahan kaya imposibleng makatakas. Sinusubukan ng kumpanya ilihis ang sisi sa iba. Sa isa pang pagkakataon, ang bayan ng Clemson, South Carolina ay winasak ni Helen na wala ang kuryente at tubig at kakaunti ang gas. Pero hindi iyon naging hadlang sa Universidad ng Clemson na mag-host ng 26. Nagdadagdag ito ng pasanin sa komunidad mula sa interstate. Sa huli, lumalabas na hindi handa ang pamahalaan sa malalaking sakuna tulad ng kay Helen. Matagal nang binibigyang diin ng Federal Emergency Management Agency ang nauubos nitong pondo, ayon kay Administrator Diane Criswell sa isang pambansang radyo matapos si Helen. Nauubos na ang pondo namin para sa disaster relief, kaya gumamit kami ng immediate needs funding noong unang bahagi ng Agosto. CHRIS. Dahil sa regulasyon na gawa ng Federal Emergency Management Agency, ilipat ang pondo sa mga agarang gawain na makapagliligtas ng buhay. Pero ito ay pansamantalang solusyon lamang na tatagal lang ng ilang buwan, ayon kay Alejandra Mayorkas, ang kalihim ng Homeland Security ng Amerika. Inaasahan naming may isa pang bagyong darating. Wala nang sapat na pondo ang Federal Emergency Management Agency para makatawid ngayong season. Ganon din ang sitwasyon ng mga individual na estado at mga pribadong kumpanya. Sa North Carolina, nahirapan ang repair crew na tapatan ang forecast at projection sa bilis ng pagbalik ng kuryente sa mga residente. Malaki ang dahilan nito ay dahil sa lawak ng pinsala. Ayon sa Duke Energy, habang tinatalakay ang daan-daang libong customer sa mga matinding na pinsalang lugar, sabi nila, ito ang mga lugar na wala ng mga bahay.
Iyan ang uri ng pinsala na kayang tugunan ng mga kumpanya ng enerhiya kapag bumaha ang ilog o winasak ng buhawi ang isang bayan. Sa malalaking pangyayari tulad ng Helen, paulit-ulit ang malawakang pinsala sa maraming sektor gaya ng kuryente, kalsada at pamamahagi ng pagkain. Ang pinakaipinakita ni Helen ay ang kakulangan ng kakayahan na tugunan ang mga pangyayaring dulot ng panahon na ganito kalaki. Puntahan ang bawat bayan. Malala ang pinsala ni Helen, pero hindi ito kakaiba. Kung palawakin ang mapa, makikitang malaki ang pinsala na hindi kayang tugunan ng mga estadong kulang sa infrastruktura. Kaya, habang tinatapos natin ang espesyal na episode ngayon, kailangan nating tumingin sa hinaharap at ang mga malalaking epekto na dala ng Bagyong Helen, hindi lang sa Estados Unidos, kundi sa buong mundo. Mahirap ipaliwanag kung gaano historikal na kakaiba si Helen dahil karamihan ng pinsala ay nangyari sa mga lugar na kadalasan ay hindi tinatamaan ng bagyo. Ang Asheville na matinding na pinsala ni Helen ay itinuturing pangligtas sa mga natural na sakuna nitong mga huling taon. Dahil sa mataas na lokasyon, malamig na klima at layo sa dagat, hindi naman malayo ang bahaging ito ng Amerika sa Gulpo ng Mexico. Pero tiyak na sapat ang layo nito na kapag may natirang bahagi ng bagyo na makarating doon, hindi na ito gaanong mapapansin kumpara sa karaniwang dumadaang bagyo. Pero ibang-iba ang realidad na dala ni Bagyong Helen. At ang mga resulta ay nagsalita ng malakas tungkol sa kung anong uri ng paghahanda sa emerhensya ang nagawa sa lugar kumpara sa mga hindi nagawa. Ang problema ay hindi naman talaga na hindi kayang alamin ng mga lokal, estado o federal na tagatulong kung paano aayusin ang mga problemang dulot ni Helen, kundi ang lawak at malawakang epekto ng ganoong kalaking sakuna ay hindi pa naisip noon. Sa lugar na ito, kulang ang infrastruktura laban sa malalakas na bagyo dahil bihira naman mangyari ang ganitong kalalakas na bagyo dito noon. Kasabay nito, lumalala ang infrastruktura sa Amerika kabilang ang libu-libong dam na nasa masamang kondisyon. Mahigit 40% ng tulay sa Amerika ay 50 taon pataas at higit 1 sa 3 kailangan ng kumpuni. Mahigit kalahati ng rural interstate pavements ay nasa katamtaman, hindi maganda o mahinang kalagayan. Kahit alin sa mga problemang iyon ay maaaring ayusin, pero kapag pinagsama-sama, kumakatawan ito sa isang sirang sistema na hindi talaga handa maging matatag sa harap ng mga hamon. Tungkol naman sa papel ng pagbabago ng klima sa Bagyong Helen, ang malaking bahagi ng mga kagalang-galang na siyentipiko at eksperto sa usaping ito ay nagkakaisa na ang pagbabago ng klima ang pangunahing dahilan. Hindi sa pag-iral ng Bagyong Helen, kundi sa tindi nito. Sa kabila ng kultural na kahulugan ng pagbabago ng klima at lalo na ng pariralang global warming na nagpapahiwatig na ang mundo ay basta-basta na lang umiinit ng umiinit, ang totoo ay medyo iba ang realidad ng phenomenon na ito. Ang pinakasimpleng paraan para maunawaan kung paano talaga ito gumagana ay ang mag-isip. Sa enerhiya, ang usapin ay hindi kung mainit o malamig ito sa atmosfera, kundi mas marami lang talaga ito. Kahit heatwave, blizzard, bagyo o tagtuyot, mas maraming enerhiya ang napupunta sa mga ganitong pangyayari sa atmosfera. Dahil dito, anumang pangyayari ay lalaking tingnan. Mas mahaba at matindi ang tagtuyot. Mas madalas at mas maraming niebe ang blizzard. At mas mabilis at malakas ang mga tropical storm na nagiging bagyo. Si Helen, isang tropical storm na inaasahang mangyayari sa Gulf of Mexico sa ganitong panahon, kahit pre-industrial pa ang klima. Ang pinsalang dulot ni Helen, ang lakas, tagal at tindi ng pagkasira ay halos tiyak na resulta ng sobrang lakas ng enerhiya na hindi sana naging salik kung wala ito. Siyempre, gusto naming kilalanin na sa ilang bahagi ng mundo, lalo na sa United States, nananatiling kontrobersyal ang issue ng pagbabago ng klima, pero ilalagay namin ito sa ganitong paraan. Kahit na hindi tao ang may kasalanan sa pagbabago ng klima, ipinapakita ng mga obserbasyon sa panahon sa buong mundo ang katotohanan iyon. Gayunpaman, sobrang napuno ng enerhiya ang atmosfera. Talagang puno ito ng enerhiya. Patawarin niyo ako sa pagiging prangka. Pero sa totoo lang, ang epekto ng pagbabagong iyon ay halos walang pakialam sa politikal na panig ng mga komunidad na maaapektuhan sa kasong ito. Ayon sa mga naunang pananaliksik at eksperto, may paunang datos na tungkol sa epekto ng pagbabago ng klima sa Bagyong Helen. Halimbawa, malaking bahagi ng init mula sa pagbabago ng klima ay naiimbak sa hilagang Atlantikong karagatan. Ayon sa Climate Central, ang sobrang init ng tubig na nagdulot ng Bagyong Helen sa Golpo ng Mexico ay 250 beses na mas malamang ngayon kaysa bago ang industrialisasyon
dahil sa patuloy na pagdagdag ng enerhiya sa atmosfera. Habang ang atensyon ng mga Amerikano ay lumilipat mula sa paglilinis matapos ang bagyong Helen patungo sa paglilinis matapos ang bagyong Milton at iba pa, kailangan ding ilipat ng mundo ang kanilang atensyon sa ibang bagay. Hindi sapat na basta kunin ang natutunan kay Helen at ulitin sa ibang lugar sa paghaharap sa lumalalang sakuna sa mundo. Sinabi na natin ito kanina at uulitin ko ulit. Hindi lang ginagawang mainit ng pagbabago ng klima ang lahat ng bagay. Inaapektuhan nito ang anumang malalaking kaganapan sa panahon na karaniwan sa isang partikular na lugar. At pinaparami pa nito at pinapalala pa. Hindi pwedeng gawing pangkalahatan ang pamamahala sa sakuna. Hindi ito pwedeng gawing simple lang at hindi ito matatapos agad-agad. Pero napakahalaga nito at ang mundo ay may pagpipilian. Maghanda na ngayon o mahuli at hindi maging handa kapag dumating ang krisis.